Kabanata 3861. Oo naman. Umalis si Shena nang walang pag-aalinlangan. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay at binuksan ang daanan sa pagitan ng Illuminated World at ng Dark World gamit ang kanyang dakilang kapangyarihan. Isang mystical portal ang nabuo sa harap nila. Mabilis na naglakad sina James at Shena sa daanan. Nawala ang dalawa sa lugar kasama ang imaginary portal. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa labas ng madilim na mundo. Ilang beses nang nakapunta si James sa Dark World bago ito, ngunit karamihan ay ginalugad lamang ang paligid nito. Minsan lang siya tumungo ng bahagya sa loob. Ang mga panlabas na hangganan ng Dark World ay napuno ng itim na ambon na naglalaman ng malakas na dark power. Ang mas malalim na paglalakbay, mas nakakatakot ang dark power na lumago. Ang dark power ay likas na nakakasira sa mga nilalang mula sa Illuminated World. Bukod dito, ang mga path mula sa Illuminated World ay lubhang hamina at nahadlangan ng heavenly path ng Dark World. Bagamat ang kapaligiran sa madilim na mundo ay maanomalya, si James ay bihasa sa madilim na daan, at ang madilim na kapangyarihan ay walang epekto sa kanya. Lumipat ang dalawa sa itim na ambon. Tanong ni James kay Shena. Matagal ka nang nanirahan sa madilim na mundo, Shena. Magkano ang alam mo tungkol dito? Anong uri ng lugar ang madilim na mundo at paano ito nauugnay sa 12 universo? Nagsalubong ang kilay ni Shena. Wala siyang mga tanong sa sagot niya. Matapos pag-isipang mabuti ang kanyang sagot, nagtanong siya, bilang pinakamalakas na powerhouse ng 12th universe, gaano mo ba talaga ang alam tungkol dito? Nagulat si James sa tanong ni Shena. Naabot ni James ang mataas na taas sa paglilinang. Naunawaan niya ang kakanyahan ng paths, at ang kanyang pag-unawa ay umabot sa pinakamalayo nitong limitasyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang lahat sa likod ng 12 universo. Ang alam lang niya ay nabuo ang isang universo gamit ang isang macrocosm core at ang mga core na ito ay nagmula sa chaos mismo. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit nabuo ang macrocosm core sa chaos at hindi niya alam kung anong uri ng misteryosong kapangyarihan ang nakatago sa chaos na nag-ambag sa kanilang pagbuo. Ang isang maliit na macrocosm core ay naglalaman ng pinakasimpleng mga inscription sa lahat ng path. Ang mga inscripsyong ito ay patuloy na nagbabago at kalaunan ay magsilang ng isang makapangyarihang universo. Patuloy ni Shena, kung paanong hindi mo naiintindihan ang lahat ng namamahala sa 12 universo, hindi ko rin alam ang lahat tungkol sa madilim na mundo. Ako rin, walang ideya kung paano magkaugnay ang 12 universo at madilim na mundo. Gayunpaman, napatigil siya saglit. Tanong ni James, ano ito? Maingat na pinili ni Shena ang kanyang mga salita at sinabing, sa nalaman ko, ang madilim na mundo ay mas malabo at komplikado kaysa sa 12 universo. Tila ang hindi kilalang mga lihim ay inilibing sa kailaliman ng madilim na mundo. Nalaman ko rin na may kakaibang lugar sa kailaliman ng Dark World. May tsismis na ang lugar na ito ang nagtataglay ng mga sagot sa asensya ng Dark World at kung paano nabuo ang Dark Matter. Dark Matter. Nagulat si James sa hindi pamilyar na termino. Ipinaliwanag ni Shena, ang Dark Matter ay ang tanda ng Dark World. Ang bawat masamang espiritu ay nangangailangan ng Dark Matter para lumakas. Dahil ang Illuminated World's paths ay hindi umiiral sa Dark World, ang masasamang espiritu ay maaari lamang maging mas malakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng sapat na Dark Matter. Kumunot ang noo ni James. Wala ba talagang path dito? Ayon sa kanyang nalalaman, ang madilim na mundo ay nagtataglay din ng isang madilim na landas sa langit. Ang mga inscription ng sumpa ay nagmula sa madilim na mundo at pagkatapos na lumitaw ang mga ito sa ika-11 universo, humantong ito sa pagbuo ng curse magic. Kung walang mga landas sa madilim na mundo, paano nagmula dito ang curse magic? Lalong nabahala si James sa Dark World. Dahil maswerte siya na may kasamang Dark Lord, ipinahayag niya ang mga pag-aalinlangan na bumabalot sa kanya. Kung walang mga landas sa madilim na mundo, paano nililinang ng masasamang espiritu ang macrocosm powers? Inaabsorb lang ba nila ang dark matter, at automatikong i-convert ito sa macrocosm power? Nilinang ni James ang dark path, na may potensyal na umunlad pa.
Ang kapangyarihan ng kanyang Dark Path ay hindi maaaring palakasin sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng kanyang Dark Power. Kaya naman, bahagya siyang nataranta. Tumigil sandali si Shena para mag-isip at sinabing, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng ganito. Ang madilim na mundo ay iba sa 12 universo na ating pinanggalingan. Walang mga landas dito. Gayunpaman, ang anumang nagmumula sa madilim na mundo ay maaaring maging isang landas. Oh, si James ay matamang nakikinig. Nakita ko na ang curse magic mo dati. Nagtagumpay ka lang sa paglilinang ng dark power dahil sa curse magic. Sa katunayan, ang curse magic ay isang supernatural power mula sa dark world. Nag-evolve ito sa curse path pagkatapos makarating sa illuminated world, paliwanag ni Shena. Bakit ganoon? Tanong ni James. Umiling-iling si Shena na tumugon ng galit na galit, paano ko malalaman? Marahil ang 12 universo ay wala at nabuo lamang ng mga batas at inscription. Marahil ang madilim na mundo ang ating tunay na katotohanan. Bahagyang natigilan si James sa mungkahi niya. Ang mga salita ni Shena ay tila nagpaikot ng cogs sa isip ni James. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Yukia noon. Ang isa ay nagiging dalawa, ang dalawa ay naging tatlo, at sa huli, ang tatlo ay mag-evolve sa isang napakaraming bagay. Gayunpaman, walang namamalagi sa dulo ng cultivation, bulong ni James ng palihim. Ito ang mga salita ni Yukia. Siya ay nagpakita sa Silent City of Death at nag-iwan ng mensahe para sa kanya. Binanggit din niya na ang kanyang mga mensahe ay sinadya upang gabayan siya. Kung naiintindihan niya ng maayos ang mga salita nito, maaari niyang sundin ang mga yapak nito at matuklasan ang katotohanan. Yung totoo. Ano ang katotohanan? Maaari bang ang madilim na mundo ay ang aming aktwal na katotohanan? Ang 12 universo ba ay ephemeral lang, at wala? Ang lahat ba sa 12 universo ay nabuo lamang ng mga batas at inscription? Ang ating mga kaluluwa ba ang tanging bagay na tunay? Ang isip ni James ay tumatakbo sa mga iniisip. Nang marating niya ang ikatlong yugto ng Omniscience Path, nakita ng kanyang mga mata ang mga batas na bumuo sa kanila at kaya niyang manipulahin ang mga batas na ito sa kanyang kalooban. Ang tanging bagay na hindi kayang gawin ng mga batas ay ang mga kaluluwa ng mga buhay na nilalang. Ano bang pinagbubulungan mo? Anong uri ng kalokohan ang iyong binubulalas? Walang namamalagi sa dulo ng paglilinang. Nakasimangot na tanong sa kanya ni Shena. Wala lang. Bahagyang umiling si James. Tumingin si James sa unahan niya at pinakawalan ang kanyang divine sense. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, natuklasan niya na ang mga bagay sa madilim na mundo ay hindi maaaring hatiin sa batas ng langit o mga fragment ng batas. Nilingan niya si Shena sa tabi niya. Hindi nakita ni James ang mga pagkakasunod-sunod ng batas ni Shena at nabasa ang mga pagbabago nito upang maunawaan ang kanyang mga karanasan sa buhay. Gayunpaman, ang lahat sa ika-12 universo ay dapat na mababawasan sa kanilang mga pangunahing batas. Nang mapagtanto ito, napaawang ang labi ni James. Tumikim si Shena mula sa likuran niya. Anong meron? Ano bang pinag-aalala mo? Wala lang. Umiling si James at hindi nagpaliwanag ng kahit ano dahil masyadong komplikado ang kanyang iniisip. Itinuro ni Shena ang tanawin sa unahan at sinabing, iyan ang totoong madilim na mundo. Tinatakpan lamang ng itim na ambon ang pinakalabas na bahagi ng madilim na mundo. Tanging mga masasamang espiritu lamang na hindi nakakapagtanim ng bagong pisikal na katawan ang nakatago doon. Hindi sila itinuturing na tunay na mga naninirahan sa madilim na mundo. Pagkatapos lamang na makapasok sa rehiyong ito ay maituturing silang mga tamang naninirahan sa madilim na mundo. Tanong ni James, kaya ang mga masasamang espiritu ay mga kaluluwa ng mga patay na nilalang mula sa 12 universo at itinuturing lamang na mga nilalang ng madilim na mundo pagkatapos nilang linangin ang isang pisikal na katawan dito. Hindi eksakto. Paliwanag ni Shena, isang paraan lang iyon para mabuhay ang mga dark beings. Ang mga nilalang sa madilim na mundo ay maaari ding natural na magparami. Ang mga makapangyarihang dark beings ay maaari ding muling magkatawang tao at maaaring piliin na ipanganak muli sa dark world o sa illuminated world.
Biglang naisip ni James ang isang bagay at nagtanong, kung gayon ang mga buhay na nilalang mula sa 12 universo ay maaaring muling magkatawang tao sa madilim na mundo. Umiling si Shena. Hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito dahil hindi pa siya muling nagkatawang tao. After thinking about it, she said, alam kong iniisip mo na naman si Thea. Hindi mo siya maramdaman sa illuminated world, kaya pinaghihinalaan mo na siya ay muling nagkatawang tao sa dark world. Hindi ito imposibleng konsepto. Sabi ni James, sana na-reincarnate na si Thea sa dark world para mahanap ko siya. Dapat ay mahanap ko siya sa aking mga kakayahan sa aking kultibasyon na ranggo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinubukan niyang maramdaman ang presensya niya. Si James ay pamilyar sa kanyang aura at alam na alam ito. Ang kanyang divine sense ay unti-unting umabot sa kailaliman ng dark world. Ang bawat nilalang ay sinisiyasat ng kanyang divine sense. Naabot nito ang pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo, at natagpuan ang maraming rehiyon na hindi niya kayang paligiran. Ang ilan ay mga sinaunang paksayon at ang iba ay makapangyarihang mga bansa. Ang iba ay ipinagbabawal na mga lugar at teritoryo ng mga makapangyarihang Panginoon. Napakaraming lugar na hindi nakita ng divine sense ni James. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa teritoryo ni Shena. Si Shena ay gumugol ng hindi mabilang na mga taon sa madilim na mundo at kasama ni Xerxes, pinabagsak ang hindi mabilang na mga Dark Lord. Ito ang domain ko, James. Matatagpuan ito sa Malevolent Land of the Dark World. Ang mapang-akit na lupain. Napabuntong hininga si James sa pangalan. Nakangiting paliwanag ni Shena. Malamang hindi ka pa nakakapunta sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World at hindi ka pa pamilyar. Dadalhin ko muna ang layout ng Dark World. Oo naman. Bahagyang tumango si James at nakinig ng mabuti sa kanya. Ang madilim na mundo ay nahahati sa maraming rehiyon, partikular ang 9 na langit at 10 lupa. Ang bawat rehiyon ay pinamumunuan ng makapangyarihang mga lord, na namamahala sa dark being sa Dark World. Ang Malevolent Land ay isa sa 10 Earths. Maraming dark beings sa Malevolent Land, kabilang ang maraming makapangyarihang lords. Wala akong mga detalyadong numero, ngunit lahat ng mga nilalang sa Malevolent Land ay nasa ilalim ng jurisdiction namin ni Xerxes. Gumastos kami ng maraming epoch sa pagsisikap na sakupin ang Malevolent Land at maging pangunahing pinuno nito. Ako at si Xerxes ang pinakamalakas sa lupain ng malabo. Nakinig ng mabuti si James. Mayroon lamang siyang pang-ibabaw na kaalaman sa Dark World bago ito. Nalaman niya na ang madilim na mundo ay napakalaki at humigit kumulang kasing laki ng kabuuan ng 12 universo. Kung ang isang bagong universo ay ipinanganak sa illuminated world, ang lugar ng Dark World ay tataas din ng proporsyonal. Alam din niyang maraming malalakas na cultivator sa Dark World. Bago umiral ang ika-9 na universo, isang madilim na alitan ang yumanig sa madilim na mundo. Lumahok si Yukie sa labanan at nasugatan ang 309 stage lords. Mula sa katotohanang ito lamang, alam niya kung gaano kakilakilabot ang mga powerhouse sa Dark World. Ang Omnipotent Lord ang nag-iisang 9-power macrocosm ancestral god sa loob ng 12 universo. Ang Dark World ay mayroong 309 stage lords na lubhang kakilakilabot. Iyon ay isang nakakatakot na bilang ng mga powerhouse. Ilang powerhouse ang mayroon sa 9 heavens and 10 earths? Tanong ni James. Gusto niyang malaman kung gaano karaming powerhouse ang nasa Dark World ngayon. Sumagot si Shena, ang mga powerhouse sa 10 earths ay may halos parehong lakas at karamihan ay nasa 8th stage ng Lord rank. May mga posibleng 9 stage lords din na nagtago ng hindi ko alam. Ang 9 heavens, sa kabilang banda, ay tahanan ng napakalakas na powerhouses. Mayroong 9 stage lords sa ilang rehiyon sa 9 heavens. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, wala pang 9 stage lords ang umiiral ngayon, ayon sa mga sinaunang scroll. Mga 4 hanggang 5 lang sila. Sila ang mga pangunahing tagapangasiwa ng madilim na mundo at kumokontrol sa 9 heavens at 10 earths. Para naman sa mga tagapangasiwa ng Malevolent Land, kailangan nating mag-alok ng mahahalagang pagpupugay mula sa ating rehiyon sa 9 heavens. Kung hindi natin ibibigay ang mga pagpupugay na ito, magkakaroon ito ng malaking kaguluhan.
Pagdating nila sa tarangkahan ng Mount Malevolent Moon, nagpakita si Xerxes. Nakasuot ng itim na damit si Xerxes. Sumulyap siya kay James, at bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Gayunpaman, hindi ito umimik at nakangiting lumingon kay Shena. Bumalik ka na, Shena. Oo. Tumango si Shena. Sumulyap muli si Xerxes kay James, pagkatapos ay tumingin kay Shena, nagtatanong, bakit mo siya dinala sa madilim na mundo? Sabi ni Shena, sumali ang ninuno mo sa Dark Strife noon. Dapat mong malaman ang ilang mga detalye tungkol dito, tama ba? Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, 309 Stage Lords ang nakipaglaban sa Dark Strife at kinubkob ang isang makapangyarihang tao. Nasugatan niya sila ng husto. Agad na palitan ng malungkot na ekspresyon ang ngiti ni Xerxes. Narinig ko mula sa iba na ang mahiwagang powerhouse na ito ay pinangalanang Yukia. I brought James here to learn more about her, patuloy ni Shena. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Xerxes at sinabing, I don't know much about this. Kakailanganin kong sanggunian ang mga sinaunang aklat ng aking pamilya. Marahil ay makakahanap ako ng ilang mga talaan tungkol sa kanya. Bimang gratefully, sagot ni Shena. Salamat, Xerxes. Umaasa ako sa iyo. Napakahalaga nito sa akin. Bahagyang tumango si Xerxes at sinabing, babalik ako sa bahay ng aking pamilya para tingnan ito kaagad. Tumango si Shena bilang pagsang-ayon. Hindi na nagsalita pa si Xerxes at nawala sa isang iglap. Inimbitahan ni Shena si James sa Mount Malevolent Moon. Tara na. Maaari kang manatili dito sa ngayon. Si Xerxes ay babalik kaagad. Sabi ni James, ayos lang, wala pa naman akong balak magstay dito sa ngayon. Pumunta ako sa Dark World para magtanong tungkol kay Yukia at maghanap ng kaibigan ko. Noong wala pa akong karanasan, marami siyang natulungan. Ibig mong sabihin Jabari, tama? Oo. Tumango si James. Sasama ako sa iyo. Umiling si James at sinabing, I can go myself. Ang celestial abode na mayroon ako ay naglalaman ng mga bakas ng aura ng kanyang kaluluwa. Hanggat siya ay nasa madilim na mundo, mahahanap ko siya mula sa mga bakas na iniwan niya sa celestial abode. Sina Jabari at James ay nagkaroon ng relasyong guro mag-aaral ngunit magkaibigan din. Maraming natutunan si James sa Jabari. Para sa kanya, parang mentor niya si Jabari. Marami silang naranasan na magkasama at magkakaibigan. Ang pagkamatay ni Jabari ay lubhang nakaapekto sa kanya. Gayunpaman, nabuhayan siya ng loob matapos sabihin ni Jabari na pupunta siya sa Dark World. Habang nandito si Jabari, tiwala si James na magkikita sila sooner or later. Ngayon, oras na para magkita silang muli. Matagal nang hinihintay ni James ang araw na ito. Hindi kita papaalisin. Tumingin si Shena kay James at sinabing, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Gayunpaman, dapat kitang bigyan ng babala tungkol sa maraming pinaghihigpitang lugar sa 9 Heavens at 10 Earth ng Dark World. Kahit 9 Stage Lords ay hindi makapasok sa ilan sa mga lugar na ito. Habang hinahanap si Jabari, dapat kang tumapak ng maingat at iwasan ang pagpasok sa teritoryo ng ibang lords. Kung gagawin mo ito, maituturing itong isang pagalit na kilos sa Dark World. Tumango si James at sinabing, sige, naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Pagkatapos magsalita, nawala siya at nagsimula sa kanyang paglalakbay upang hanapin si Jabari. Inaasahan ni James na makipagkita sa dati niyang kaibigan. Ang madilim na mundo ay malawak at nahahati sa 9 na langit at 10 lupa. Bago magkaroon ng mas malalim na pag-unawa si James sa madilim na mundo, narinig niyang kasing laki ito ng 12 universo na pinagsama. Gayunpaman, ito ay isang magaspang na hula lamang sa laki ng Dark World. Sa aktwal na katotohanan, ang madilim na mundo ay mas malaki kaysa sa kabuuan ng mundo na nag-iilaw. Maraming hindi kilalang rehiyon sa Dark World at ang Malevolent Land lamang ay katumbas ng laki ng universe kung saan siya nanggaling. Umalis si James sa Mount Malevolent Moon. Si Jabari ay nakipaglaban sa isang matinding labanan sa Heaven's Adjudicator bago ang Fourth Calamity. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang maisegawa ang Forbidden Art, Blossoming. Higit sa isang epoch ang lumipas mula noong insidenteng iyon. Ang epoch ay 4.9 bilyong taon. Bagaman ito ay tila isang mahabang panahon,
ito ay lilipas sa isang iglap para sa mga walang katulad na powerhouse. Ito ay higit sa isang epoch mula noong pumunta si Jabari sa madilim na mundo. Gayunpaman, dumating siya sa madilim na mundo bilang isang masamang espiritu at ang kanyang mga limitasyon ay hindi nakatali. Sa kanyang potensyal, posibleng isa na siyang powerhouse. Ginamit ni James ang kanyang divine sense para mahanap ang kaluluwa ni Jabari. Ang kanyang divine sense ay kumalat sa buong malevolent land, na nadarama ang bawat sulok. Sa kasamaang palad, may ilang mga rehiyon na hindi mapasok ng kanyang divine sense. Hindi niya pinansin ang mga hindi kilalang rehiyong ito at nakatuon sa paghahanap sa mga lugar na nascan ng kanyang divine senses. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi naramdaman ni James si Jabari sa malevolent land. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at agad siyang umupo sa isang lotus position sa tuktok ng bundok. Isang fragment ng kaluluwa ni Jabari ang lumabas mula sa celestial abode, at sinimulan itong gamitin ni James para hanapin siya. Bagamat ang paths of the illuminated world ay pinigilan sa dark world, napakalakas ni James at maaari pa ring mag-extrapolate batay sa hindi malinaw na impormasyon. Isang extrapolation formation ang bumungad sa kanya at walang tigil na umikot. Lumitaw ang nakakasilaw na liwanag at naging mahiwagang kapangyarihan. Boom! Biglang nalaglag ang extrapolation formation sa harap ni James. Kumunot ang noo ni James sa basag na porma sayon at bamulong, anong nangyayari? Bakit hindi ko siya mahanap? Nakakuha ba si Jabari ng makapangyarihang kayamanan sa dark world? Maaari na ba siyang maging isang walang kapantay na nilalang, na ginagawang imposible para sa akin na mahulaan ang kanyang lokasyon? Bahagyang natarante si James. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang mahanap ang isang macrocosm ancestral god o kahit isang dark lord. Gayunpaman, nabigo siyang mahanap ang kinaroroonan ni Jabari. Napunta sa isip niya ang mga posibilidad kung bakit nauwi sa walang bunga ang paghahanap niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naghinala siya na sina Jabari at Yukiya ay nagkaroon ng isang detalyadong relasyon. Ang dalawa ay konektado sa pamamagitan ng karma, na pumihil sa kanya sa paghula sa kinaroroonan ni Jabari. Ang tanging solusyon niya para mahanap si Jabari ay ang maglibot sa 9 heavens at 10 earths of the dark world. Kailangan niyang dahan-daang maglakbay sa mga lugar na ito at gamitin ang kanyang divine sense para i-scan ang lugar para sa aura ni Jabari. Hanggat dumaan si Jabari, may iwan niya ang kanyang mga bakas ng kanyang aura, at iyon ay kukunin ng divine sense ni James. Ang aura ni Jabari ay wala sa malevolent land na nangangahulugang hindi pa siya nakapunta sa lugar na ito. Sa makatuwid, hindi nagtagal si James sa malevolent land at mabilis na nagtungo sa isang bagong lokasyon. Nagtungo siya sa 10 Earths Despair Land. Habang naglalakbay, patuloy na ginamit ni James ang kanyang divine sense upang mahanap si Jabari. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay. Napagpasyahan ni James na hindi rin nagpakita si Jabari sa mga lugar na ito. Isa-isa niyang nilibot ang iba't ibang rehiyon. Hindi nagmamadali si James at masusing naglakbay sa mga lugar na ito, ayaw niyang makaligtaan kahit isang pulgada. Lumipas ang 300 taon sa isang kisap mata. Napakalaki ng dark world. Ito ay nahahati sa 9 na langit at 10 lupa, na bawat isa ay napakalawak. Kahit na may kahanga-hangang cultivation base si James, nagawa lang niyang maglakbay sa 10 Earths sa loob ng 300 taon na ito. Hindi pa siya nakipagsapalaran sa 9 Heavens. Dahil wala si Jabari sa loob ng 10 Earths, walang choice si James kundi hanapin siya sa 9 Heavens. Ang kasalukuyang lakas ni James ay nagpapahintulot sa kanya na palawakin ang kanyang divine sense sa buong dark world. Gayunpaman, ang kanyang divine sense ay naging hindi gaanong tumpak habang lumalaganap ito. Upang mahanap si Jabari, pinili niyang maingat na hanapin ang bawat lugar. Umalis si James sa huling rehiyon ng 10 lupa at pumasok sa 9 na langit. Teritoryo. Ang una niyang hinto ay ang Boundless Welkin, isa sa 9 heavens. Lumabas si James sa Boundless Welkin at iniscan ito gamit ang kanyang divine sense. Ang resulta ay agad siyang napasigaw sa tuwa. Naramdaman niya ang bakas ng aura ni Jabari sa isang partikular na lungsod sa loob ng Boundless Welkin. Napakahina ng aura at tila matagal nang naiwan doon. Kung dumating si James mamaya, baka tuluyan na itong nawala.
Kahit na mas malakas siya kaysa sa kasalukuyan, imposibleng matukoy ang aura kung na-miss niya ito. Naglaho si James at muling lumitaw sa labas ng lungsod kung saan naramdaman niya ang aura ni Jabari. Tumingin siya sa unahan sa mukhang sinaunang lungsod. Ang lungsod ay mukhang napakatanda at malaki. Ang tarangkahan ng lungsod lamang ay daan-daang libong metro ang taas. Walang gaanong mga gusali sa lungsod, ilan lamang sa mga maringal na espiritual na kabundukan na nakataas sa kalangitan at nagpapalabas ng napakalakas na enerhiya. Sa matataas na tarangkahan ng lungsod ay may ilang mahiwagang inscription na nakaukit walang hangganan na banal na lupain. Ang pundasyon ng The Boundless Welkan ay ang Boundless Holy Land. Marami sa mga powerhouse ng Boundless Welkan ang nanirahan sa paligid ng lugar. Kahit na ang pinuno ng Boundless Welkan ay nanatili sa loob ng lungsod. Sa sinaunang daan sa labas ng lungsod, lumitaw ang isang binata. Siya ay isang medyo mag-ara na lalaki na nakasuot ng itim na damit na may malinaw na mukha at matalas na mga mata. Bagamat hindi siya naglalabas ng anumang aura, tila nakakatakot siya. Karamihan sa mga tao ay gumawa ng paraan para sa kanya. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si James. Siya ay nagpakita sa labas ng pintuan ng lungsod. Matapos ang isang mabilis na sulyap, naglakad siya patungo sa walang hanggan na banal na lupain. Pagpasok niya sa lungsod, marami siyang espiritual na bundok na nakikita. Sa tuktok ng mga bundok na ito ay may ilang mga gusali, na bumubuo ng mga lungsod para sa mga dark being na tirahan. Pinagmasdan ni James ang paligid, pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo sa isang espiritual na bundok sa kanyang landas. Hindi nagtagal, nagpakita siya kung saan nanatili ang isang tipak ng aura ng kaluluwa ni Jabari. Tumayo siya sa labas ng espiritual na bundok. Ito ay humigit kumulang 1,000,000 metro ang taas at umaabot sa bilyon-bilyong kilometro. Sa harap ng tarangkahan ng bundok ay isang higanteng tapyas ng bato na may nakaukit na 3 salita ang pamilya Zadzan. Ang pamilya Zadzan. Ang Boundless Welkan ay isa sa 9 heavens at ang Boundless Holy Land ay ang Boundless Welkin's core region. Ang mga pamilyang may base sa isang espiritual na bundok sa banal na lupain ay mga pamilyang may malalakas na Panginoon. Kahit na ang mga Zadzan ay hindi itinuturing na isa sa mga nangungunang pamilya sa Boundless Welkan, sila ay medyo mabigat at may third stage lord sa pamilya. Ang madilim na mundo ay may hindi mabilang na mga powerhouse, ngunit ang isang third stage lord ay tiningnan ng mabuti. Ang isang powerhouse sa ikatlong yugto ng lord rank ay mayroong maraming tropa na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kung makikipagdigma sila sa Illuminated World, hindi kakayanin ng 12 universo ang mabangis na pagsalakay. Sa sandaling hinawakan ni James ang porma sayon, naalerto ang mga Zadzan sa tangkang panghihimasok. Swoosh! Sa sandaling iyon, libo-libong malabong multo ang lumitaw at naging ganap na armadong mga sundalo. Bawat isa sa kanila ay may hawak na mahabang espada at lahat sila ay pinalibutan si James. Galit na sumigaw ang kanilang komandante, "How dare you break into the Zadzans? Teritoryo! Ibaba mo siya!" Sa sandaling iyon, 10,000 gwardya ang sumugod kay James at naglunsad ng pag-atake. Naramdaman ni James ang isang malaking hanay ng mga kapangyarihan na malapit sa kanya. Gayunpaman, nanatili siya sa lugar at pinalihis ang mga pag-atake. Agad na nakilala ng commander na si James ay isang makapangyarihang tao na hindi masusupol. Ang dibisyon ng mga maimpluwensyang puwersa sa madilim na mundo ay lubhang kakaiba. Hindi sila kailanman tumuntong sa teritoryo ng iba, lalo pa ang paglusob sa espiritual na bundok ng ibang puwersa. Ang pagpasok sa dumi ng iba ng walang pahintulot ay katumbas ng pagdedeklara ng kanilang labanan. Sino ka? Akala mo ba makikigulo ka sa mga Zadzan at makakatakas ka? Tahol ng commander. Kalmadong tumingin sa kanya si James. Nararamdaman niya na ang kabilang partido ay malakas bilang isang Kylem ancestral god. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay wala kay James. Kalmadong sabi ni James, "Nagpunta ako dito para maghanap ng tao. Dalhin mo sa akin ang isa sa iyong mga nakatataas, at sabihin sa kanya na bumisita si James Caden." Wala siyang hinaing sa mga Zadzan, kaya hindi na kailangan ng walang kabuluhang laban. Bukod dito, ang mga sundalong ito ay hindi nahihirapang harapin. "Maghintay ka dito.
Alam ng commander na makapangyarihan si James, at hindi nila kayang saktan siya. Kaya naman, mabilis siyang pumunta para iulat ang pagbisita ni James sa kanyang mga amo. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang matandang lalaki sa labas ng espiritual na bundok. Mukhang nasa 60s na siya. Nakasuot siya ng gintong balabal at may hawak na gintong tungkod. Tumingin siya kay James, sinusubukang sukatin ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang anuman at gumawa ng isang hindi kilalang ekspresyon. Dahil hindi naramdaman ng matanda ang lakas ni James, hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Inalis niya ang kanyang tungkod, ikinumpas ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Ako si Zenon Zadzan, isang elder ng pamilya Zadzan. Para kanino ka nandito?" Mahinahong tugon ni James. "Nandito ako para maghanap ng lalaking nagngangalang Jabari." Isang kakaibang tingin ang bumungad sa mukha ni Zenon. Gayunpaman, mabilis niyang itinago ang kanyang emosyon at nanimbalik ang kanyang kalmado, na nagsabing, "Lahat ng tao sa aking pamilya ay gumagamit ng apelyido ng Zadzan. Hindi kami kumukuha ng iba pang pangalan. Ang taong hinahanap mo ay wala dito. Please umalis ka na." Nag-gesture si Zadzans para umalis si James. "Kailangan kong pilitin ang aking pagpasok sa kanilang base at alamin ang aking sarili." Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang dumaloy sa kanyang palad. Sa kanyang kasalukuyang lakas, isang pag-atake ay sapat na upang sirain ang proteksyon na pormasayon ng mga Zadzan. Kailangan niyang pilitin silang ibunyag ang kanilang impormasyon. Swoosh! Ikinaway ni James ang kanyang kamay, at ang malakas na puwersa ay bumangga sa mga Zadzan. Proteksyon na pagbuo. Boom! Saglit na nanginig ang pormasayon pagkatapos ng impact. Ang lupa sa lugar ay nagsimulang yumanig, at ginawa itong parang isang araw ng katapusan. Nagsimulang magkawatak-watak ang malaking pormasayon. Gumawa ng malakas na pag-atake si James, at nakuha nito ang atensyon ng maraming powerhouse ng Zadzan. 12-12 ng mga figure ang agad na lumitaw sa harap ni James. Naramdaman din ng ibang mga nilalang sa iba pang espiritual na bundok ng walang hangganan na banal na lupain ang pagyanig at ipinahayag ang kanilang pagkalito. Sino ang maglalakas loob na magsimula ng isang labanan sa walang hanggan na banal na lupain? Hindi ba natatakot ang taong ito sa Panginoon ng walang hangganan na Welkin? Ang ilang mga powerhouse ay hindi napigilan ang kanilang pagkamausisa at nagsimulang ipaalam sa kanilang sarili ang sitwasyon sa base ng mga Zadzan, na gustong malaman kung ano ang nangyari. Marami ang nagbibigay pansin sa base ng mga Zadzan, nanunood ng lahat ng nangyayari sa real time. Sinira ni James ang proteksyon na pormasayon ng mga Zadzan sa isang galaw at naakit nito ang marami sa mga powerhouse ng Zadzans. 12-12 ng makapangyarihang miyembro ng pamilya ang lumitaw. Gayunpaman, hindi natakot si James at nanatiling kalmado. "Sino ka?" Tumayo ang isang medyo may edad na lalaki. Mukha siyang mga 40 taong gulang at nakasuot ng magarbong damit. 1/3. Mabagsik ang ekspresyon niya na may mga ugat sa mukha. Halata namang nagagalit siya. Gayunpaman, pinipigilan niya ang nararamdaman. Ang isang kalaban na maaaring masira ang pagbuo ng kanilang pamilya sa isang galaw ay dapat na isang taong nakakatakot. Bagamat sira ang kanilang pormasayon, hindi agad umatake ang medyo may edad na at hiningi niya ang intensyon ni James. Kalmadong tanong ni James, "Nandito ako naghahanap ng lalaking nagngangalang Jabari." Pagkatapos niyang magsalita, inilabas muli ni James ang larawan ni Jabari. "Huwag mong subukang sabihin sa akin na hindi mo pa siya nakikita. Nararamdaman ko ang aura niya sa pamilya mo. Iminumungkahi nitong nakapunta na siya sa iyong bahay mga kalahating panahon na ang nakalipas. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sagutin ako ng totoo. Kung hindi, walang dahilan para magpatuloy ang iyong pamilya sa walang hangganang banal na lupain." Kalmado ang tono ni James ngunit may kamandag. Nang makita nila si James' hitsura, ang mga powerhouse ng Zadzan ay nagulat. Masasabi ni James sa kanilang mga ekspresyon na tiyak na konektado si Jabari sa mga Zadzan kahit papaano. "Ano ang relasyon mo sa kanya?" Tanong ng medyo may edad na lalaki. Bago niya naisip ang kanilang relasyon, ayaw niyang pag-usapan ang tungkol kay Jabari.
Naramdaman ng mga powerhouse ng Boundless Welkin ang abnormal na pagbabago sa Dark Heavenly Path, na nagpaputi sa kanilang mga mukha sa takot. Ang huling pagkakataon na lumitaw ang isang abnormalidad sa Dark Heavenly Path ay hindi mabilang na taon na ang nakalipas sa panahon ng Dark Strife. Naramdaman ng ulo ng pamilya Zadzan si James. Napakalaki at kahanga-hangang kapangyarihan, at hingal na hingal dahil sa presyon. Ang iba pang mga Zadzan ay katulad din ng takot. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Nagbabanta ang boses ni James. Si Lathis Zadzan, ang padre de pamilya ng Zadzan, ay galit na nagsabi, "Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pumasok ka na sa loob." Ito ay isang napakahabang kwento. Dahan-dahan kong dadaan ang lahat kasama ka. Si Lathis ay gumawa ng isang kalmadong tumingin sa kanya si James. Nararamdaman niya na ang kabilang partido ay malakas bilang isang Kylem ancestral god. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay wala kay James. Kalmadong sabi ni James, "Nagpunta ako dito para maghanap ng tao. Dalhin mo sa akin ang isa sa iyong mga nakatataas, at sabihin sa kanya na bumisita si James Caden." Wala siyang hinaing sa mga Zadzan, kaya hindi na kailangan ng walang kabuluhang laban. Bukod dito, ang mga sundalong ito ay hindi nahihirapang harapin. Maghintay ka dito. Alam ng commander na makapangyarihan si James, at hindi nila kayang saktan siya. Kaya naman, mabilis siyang pumunta para iulat ang pagbisita ni James sa kanyang mga amo. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang matandang lalaki sa labas ng espiritual na bundok. Mukhang nasa 60s na siya. Nakasuot siya ng gintong balabal at may hawak na gintong tungkod. Tumingin siya kay James, sinusubukang sukatin ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang anuman at gumawa ng isang hindi kilalang ekspresyon. Dahil hindi naramdaman ng matanda ang lakas ni James, hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Inalis niya ang kanyang tungkod, ikinumpas ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Ako si Zenon Zadzan, isang elder ng pamilya Zadzan. Para kanino ka nandito?" Mahinahong tugon ni James. "Nandito ako para maghanap ng lalaking nagngangalang Jabari." Isang kakaibang tingin ang bumungad sa mukha ni Zenon. Gayunpaman, mabilis niyang itinago ang kanyang emosyon at nanimbalik ang kanyang kalmado, na nagsabing, "Lahat ng tao sa aking pamilya ay gumagamit ng apelyido ng Zadzan. Hindi kami kumukuha ng iba pang pangalan. Ang taong hinahanap mo ay wala dito. Please umalis ka na." Nag-gesture si Zadzans para umalis si James. "Kailangan kong pilitin ang aking pagpasok sa kanilang base at alamin ang aking sarili." Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang dam-alloy sa kanyang palad. Sa kanyang kasalukuyang lakas, isang pag-atake ay sapat na upang sirain ang proteksyon na pormasayon ng mga Zadzan. Kailangan niyang pilitin silang ibunyag ang kanilang impormasyon. Swoosh! Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at ang malakas na puwersa ay bumangga sa mga Zadzan. Proteksyon na pagbuo. Boom! Saglit na nanginig ang pormasayon pagkatapos ng impact. Ang lupa sa lugar ay nagsimulang yumanig, at ginawa itong parang isang araw ng katapusan. Nagsimulang magkawatak-watak ang malaking pormasayon. Gumawa ng malakas na pag-atake si James, at nakuha nito ang atensyon ng maraming powerhouse ng Zadzan. Dose-dosenang mga figure ang agad na lumitaw sa harap ni James. Naramdaman din ng ibang mga nilalang sa iba pang espiritual na bundok ng walang hangganan na banal na lupain ang pagyanig at ipinahayag ang kanilang pagkalito. Sino ang maglalakas loob na magsimula ng isang labanan sa walang hanggan na banal na lupain? Hindi ba natatakot ang taong ito sa Panginoon ng walang hangganan na Welkin? Ang ilang mga powerhouse ay hindi napigilan ang kanilang pagkamausisa at nagsimulang ipaalam sa kanilang sarili ang sitwasyon sa base ng mga Zadzan, na gustong malaman kung ano ang nangyari. Marami ang nagbibigay pansin sa base ng mga Zadzan, nanunood ng lahat ng nangyayari sa real time. Sinira ni James ang proteksyon na pormasayon ng mga Zadzan sa isang galaw at naakit nito ang marami sa mga powerhouse ng Zadzans. Dose-dosenang makapangyarihang miyembro ng pamilya ang lumitaw. Gayunpaman, hindi natakot si James at nanatiling kalmado. "Sino ka?" Tumayo ang isang medyo may edad na lalaki.
Mukha siyang mga 40 taong gulang at nakasuot ng magarbong damit. 1/3. Mabagsik ang ekspresyon niya na may mga ugat sa mukha. Halata namang nagagalit siya. Gayunpaman, pinipigilan niya ang nararamdaman. Ang isang kalaban na maaaring masira ang pagbuo ng kanilang pamilya sa isang galaw ay dapat na isang taong nakakatakot. Bagamat sira ang kanilang porma sayon, hindi agad umatake ang medyo may edad na at hiningi niya ang intensyon ni James. Kalmadong tanong ni James, nandito ako naghahanap ng lalaking nagngangalang Jabari. Pagkatapos niyang magsalita, inilabas muli ni James ang larawan ni Jabari. Huwag mong subukang sabihin sa akin na hindi mo pa siya nakikita. Nararamdaman ko ang aura niya sa pamilya mo. Iminumungkahi nitong nakapunta na siya sa iyong bahay mga kalahating panahon na ang nakalipas. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sagutin ako ng totoo. Kung hindi, walang dahilan para magpatuloy ang iyong pamilya sa walang hangganang banal na lupain. Kalmado ang tono ni James ngunit may kamandag. Nang makita nila si James Hitsura, ang mga powerhouse ng Zadzan ay nagulat. Masasabi ni James sa kanilang mga ekspresyon na tiyak na konektado si Jabari sa mga Zadzan kahit papaano. Ano ang relasyon mo sa kanya? Tanong ng medyo may edad na lalaki. Bago niya naisip ang kanilang relasyon, ayaw niyang pag-usapan ang tungkol kay Jabari. Naramdaman ng mga powerhouse ng Boundless Welcome ang abnormal na pagbabago sa Dark Heavenly Path, na nagpaputi sa kanilang mga mukha sa takot. Ang huling pagkakataon na lumitaw ang isang abnormalidad sa Dark Heavenly Path ay hindi mabilang na taon na ang nakalipas sa panahon ng Dark Strife. Naramdaman ng ulo ng pamilya Zadzan si James. Napakalaki at kahanga-hangang kapangyarihan, at hingal na hingal dahil sa presyon. Ang iba pang mga Zadzan ay katulad din ng takot. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Nagbabanta ang boses ni James. Si Lathis Zadzan, ang padre de pamilya ng Zadzan, ay galit na nagsabi, magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pumasok ka na sa loob. Ito ay isang napakahabang kwento. Dahan-dahan kong dadaan ang lahat kasama ka. Si Lathis ay gumawa ng isang malugod na kilos, na iniimbitahan si Zadzan sa bahay. Inalis ni James ang kanyang chaos power at naglakad papunta sa espiritual na bundok ng Zadzan. Umupo siya sa bulwagan ng isang manor sa ibabaw ng espiritual na bundok. Ang mga bihirang espiritual na bunga ay inihain sa kanya. Gayunpaman, wala siyang balak na kainin ang mga ito. Gusto lang malaman ni James ang kinaroroonan ni Jabari. Tumingin kay Lathis, sinabi niya, magsalita ka. Sige. Natahimik sandali si Lathis, iniisip kung paano ipapaliwanag kay James ang sitwasyon. Hindi siya minamadali ni James, matiyagang naghintay para magsalita ang ulo ng mga Zadzan. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay sinabi niya, tama ka. Si Jabari ay talagang nagpakita sa aming bahay dati. Tumingin siya kay James at buong kabab ang loob na nagtanong, Sir, sana wag mo akong pansinin na magtanong, pero sino ka? Maraming makapangyarihang Lord sa Dark World. Kahit hindi pa tayo nagkikita, dapat noon pa man ay narinig ko na ang tungkol sayo. Bakit wala akong alam sayo? At saka, ano ang relasyon mo ni Jabari at bakit mo siya hinahanap? Tumingin sa kanya si James at nagsalita. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang itanong sa akin ang mga tanong na ito? O syempre hindi. Malakas na umiling si Lathis. Hindi niya matukoy ang relasyon ni na James at Jabari, at nagbigay ito sa kanya ng dilema. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, dahan-dahan niyang sinabi, binisita talaga tayo ni Jabari noon pa. Dinala siya rito ng anak ng dating padre de pamilya at ng dating prinsesa ng aming pamilya. Oh! Biglang tumingin ng interesado si James. Tumingin siya kay Lathis at sinabing, mas mabuting sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Kung maglakas loob kang iligaw ako, ipapakita ko sa iyo ang buong kahihinatnan ng iyong kabastusan. Oo, syempre. Si Jabari, isang ambisyosong tao. Kilalang kilala ni James si Jabari, at hindi akma si Jabari sa paglalarawang iyon. Ang kanyang lakas ay isa sa pinakamahusay sa Primordial Age. Madali sana niyang duminahin at kontrolin ang 12th universe noon, ngunit pinili niyang huwag. Sa halip, naglibot siya sa mga guho ng 12th universe para maghanap ng mga pahiwatig kung nasaan si Yukia.
Paano makikipagsabuatan ang isang tulad niya para sa posisyon lamang ng pinuno ng pamilya Zadzen? Sinasabi mo ba ang ganap na katotohanan? Sinama ng tingin ni James si Lathis. Agad na tumango si Lathis at sumagot, wala akong binigkas na kasinungalingan. Tanong ni James, kung gayon, saan siya nagpunta pagkatapos tumakas kasama si Zulia bilang isang hostage? Sinabi ni Lathis, si Jabari ay kinubkob ng marami sa mga powerhouse ng aming pamilya at nasugatan. Gayunpaman, dahil hawak niya ang aming binibini, walang sino man sa amin ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat. Wala kaming choice kundi hayaan siyang umalis. Sinubukan naming sundan ang kanyang mga bakas, ngunit nakatakas siya sa Ecclesiastical Restricted Zone. Hindi nang-ahas ang mga kapamilya namin na sundan siya ng malalim sa lugar at lumingon. Mayroon kaming mga taong nagbabantay sa labasan ng Ecclesiastical Restricted Zone sa lahat ng mga taon na ito, ngunit hindi pa sila lumalabas. Ang Ecclesiastical Restricted Zone. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Nalaman lang niya ang tungkol sa 9 heavens and 10 earths in the dark world. Gayunpaman, hindi siya pamilyar sa Ecclesiastical Restricted Zone. Gayunpaman, sigurado siyang hindi simple ang isang lugar na karapat-dapat na maging restricted area sa Dark World. Tinanong ni James, anong uri ng lugar ang Ecclesiastical Restricted Zone? Natigilan si Lathis sa tanong niya. Tumingin siya kay James nang may pagdududang tingin. Hindi mo ba alam ang tungkol sa Ecclesiastical Restricted Zone, sir? Putulin mo ang *T, at sagutin mo kung ano ang itatanong ko sa iyo. Dumilim ang mukha ni James, at malungkot ang boses. Hindi nang ahas si Lathis na magtago ng anuman sa kanya at sumagot ng totoo. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isang sinaunang rehiyon na pinaghihigpitan sa Dark World. Kahit anong lugar na pinangalanang Restricted Area ay nakakatakot. Mayroon silang kapangyarihan na higit sa isang 9th Stage Lord. Ang mga ordinaryong lugar ay hindi man lang kwalipikado bilang mga Restricted Areas. Kapangyarihan na nakahihigit sa isang ika-9 na Stage Lord. Nagulat si James. Sa 12 universo ng Illuminated World, isang 9th Power Macrocosm Ancestral God ang limitasyon na pinahihintulutan ng Heavenly Path. May kakayahan ba ang mga buhay na nilalang sa Dark World na lampasan ng isang 9th Stage Lord? Sabihin sa akin ang tungkol sa Ecclesiastical Restricted Zone, sabi ni James. Sige. Matapat na sumagot si Lathis, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay matatagpuan sa junction ng Boundless Welkin at ng Triple Star Welkin. Gayunpaman, walang anumang mga talaan tungkol sa kung kailan ito umiral. Ang alam ko lang ay mula pa noong unang panahon. May bulong-bulungan na ang isang nilalang na lumalagpas sa isang 9th Stage Lord ay nahulog sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang pagkakaroon ng ganoon ay tinatawag na akmin sa Dark World. Naglakbay si James sa base ng mga Zadzen sa Boundless Holy Site at nakakuha ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Jabari. Nalaman niyang pumasok si Jabari sa Ecclesiastical Restricted Zone. Bagamat hindi lubos na mapagkakatiwalaan ang mga salita ng pamilya Zadzen, naniwala si James na nakapasok si Jabari sa Ecclesiastical Restricted Zone at siguradong makikita niya si Jabari doon. Binalaan din siya ni Lathis tungkol sa mga panganib ng Ecclesiastical Restricted Zone, at nalaman ni James na ang mga nakalampas sa 9th Stage Lord ay tinawag na Akmins. Pagkatapos, umalis siya sa base ng mga Zadzen. Hindi niya binalak na makipagsapalaran kaagad sa Ecclesiastical Restricted Zone dahil magiging delikado, hindi pa banggitin na kasali rin ang mga Akmin. Binalak ni James na bumalik sa Malevolent Land in the 10 Earths para tanungin muna si Shena tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Shena ay isang 8th Stage Lord na kumokontrol sa Malevolent Lord. Kahit na hindi pa siya nakakapunta sa Ecclesiastical Restricted Zone, malamang na narinig niya ang tungkol sa lugar. Lumitaw si James sa labas ng Mount Malevolent Moon. May protection na porma sayon sa labas ng bundok. Hindi pinilit ni James na dumaan. Nang makarating siya sa gate ng bundok, naroon na si Shena para makita siya. Nakasuot siya ng mahaba at itim na damit at sobrang kaakit-akit. Puno ng saya ang magandang mukha nito habang mabilis na lumapit sa kanya. Paano nangyari? Nalaman mo ba kung nasaan si Jabari? Bahagyang tumango si James at sinabing, "Yeah."
Hinanap ko ang lahat ng 10 lupa ngunit wala akong nakitang bakas sa kanya. Pagkatapos kong pumunta sa Boundless Welcome, naramdaman ko ang kanyang aura sa base ng mga Zadzan. Pumunta ako doon at nagtanong tungkol kay Jabari, at sinabi nila sa akin ang ilang bagay tungkol sa kanya. Maikling ipinaliwanag ni James ang nangyari. Bulalas ni Shena, ang Ecclesiastical Restricted Zone. Tumingin si James sa kanya. Sa paghusga sa pagbabago ng kanyang ekspresyon, halatang narinig na niya ang tungkol sa lugar noon. Nagtanong siya, anong uri ng lugar ang Ecclesiastical Restricted Zone? Paliwanag ni Shena, bihira ang mga lugar na pinangalanang mga restricted area o zone. Karamihan sa mga pinaghihigpitang lugar na ito ay nauugnay sa mga sinaunang alamat. Mga sinaunang alamat. Bahagyang nagulat si James. Tumango si Shena at sinabing, Ma'am, ito ang alamat ng Acmins. Nang marinig muli ang pagbanggit ng Acmins, nagtanong si James, narinig ko rin mula sa mga Zadzan na ang Acmins ay mga buhay na higit sa 9th Stage Lords. Talaga bang umiiral ang gayong mga powerhouse sa Dark World? Ang 9th Stage Lord ay katumbas ng 9-power Macrocosm Ancestral God. Ang Omnipotent Lord ang nag-iisang 9-power Macrocosm Ancestral God sa 12 universo ng Illuminated World. Walang nakalampas sa isang 9-power Macrocosm Ancestral God sa 12 universo. Ang 12 universo ay napakalaki ngunit mayroon lamang isang 9-power Macrocosm Ancestral God. Kaya, ang pagkakaroon ng isang Acmin ay isang mas bihirang bagay. Umiling si Shena at sinabing, hindi ko alam. Matagal na akong nasa Dark World pero narinig ko lang ang tungkol sa alamat ng Acmins. Baka isa lang itong alamat na walang basehan. Hindi ko masasabi kung talagang nag-e-exist sila. Pagkatapos, sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa Ecclesiastical Restricted Zone. Agad naman siyang pinahiya ni Shena, you shouldn't act recklessly, James. Kaka-rating mo lang sa Dark World at hindi mo naiintindihan ang katakutan ng mga pinaghihigpitang lugar. Hayaan akong magpaliwanag. Noong nakaraan, marami ang pumunta sa mga restricted zone na ito. Lahat sila ay nahawahan ng kapangyarihan ng mga lugar na ito at naging napakalakas, na binaligtad ang madilim na mundo. Ang Dark Strife na nilahukan ni Yuki ay tila may kaugnayan din sa isang partikular na pinaghihigpitang lugar. Oh, ganun ba? Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa? Tanong ni James. Umiling si Shena at sinabing, ito ay bawal na paksa sa Dark World. Hindi ito alam ng marami. Ilang chismis lang ang narinig ko at wala pa akong masyadong alam. Hihintayin na lang natin ang pagbabalik ni Xerxes. Speaking of Xerxes, napukaw ang curiosity ni James. Anong uri ng pag-iral si Xerxes? Paliwanag ni Shena, hindi ko rin alam ang background niya. Ang alam ko lang ay galing siya sa isang makapangyarihang pamilya. Ang ninuno ng kanyang pamilya ay lumahok sa madilim na pag-aaway at alam ang ilang mga kwento sa loob. Habang nagsasalita ay naging solemn na ang ekspresyon ni Shena. Ang pamamahagi ng kapangyarihan ng 9 Heavens and 10 Earths ay napakalinaw, at halos lahat ng kilalang tao ay kilala ko. Gayunpaman, ang mga taong ito ay ang mga puwersa lamang sa ibabaw. Mayroon pa ring ilang hindi kilalang puwersa sa Dark World. Ang ilan sa mga puwersang ito ay nakatago sa mga pinaghihigpitang lugar. Sa madaling salita, dapat kang mag-ingat sa madilim na mundo at iwasang gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Walang gaanong sinagot si James. Interesado siya sa Dark World. Gusto niyang matuklasan kung ilang powerhouse ang nakatago sa kailaliman ng Dark World at kung talagang umiral ang Acmins. Nakipaglaban si Yuki sa 309th Stage Lords, kaya malamang na nalampasan ng kanyang cultivation rank ang isang 9th Stage Lord. Dapat ay naging Acmin na siya. Bukod kay Yuki, may mga Acmin pa ba sa Dark World? Naging interesado si James sa mga bagay na ito. Nag-alab ang kanyang pagnanais na lumakas. Nais niyang maging mas makapangyarihan para makalaban niya ang mga Acmin. Hindi pa bumabalik si Xerxes. Hindi sigurado si James kung may nakitang impormasyon si Xerxes sa mga sinaunang aklat ng kanyang pamilya. Pansamantala siyang nanatili sa Mount Malevolent Moon, naghihintay sa pagbabalik ni Xerxes. Nagsimulang magtanim si James sa Mount Malevolent Moon. Sinubukan niyang pag-aralan ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng Dark at Illuminated Worlds.
Nagtanim siya ng 3,000 taon. Nakaupo si James sa isang lotus position sa loob ng bamboo grove sa isang spiritual mountain sa Mount Malevolent Moon at naglabas ng malakas na aura. Biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Si Shena iyon. Paglabas niya, sumigaw siya ng galit na galit, James. May masamang nangyari. Matapos marinig ang mga salita ni Shena, nagkaroon si James ng isang malakas na intuition na ang isang pagsasabwatan ay tahimik na nagbubukas, o sa madaling salita, mayroong isang hindi nakikitang puwersa na kumokontrol sa lahat ng bagay. Noon pa man ay may misteryosong puwersang nagtatago sa dilim, at si Yuki ang kanilang pinakamalaking kalaban. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang mga intuition ni James ay tumpak, at walang anumang pagkakamali. Pakiramdam ni James ay malapit na siya sa katotohanan at isang hakbang na lang ang layo. Malalaman niya ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Nasaan si Xerxes? Tanong ni James. Sagot ni Shena, nang makipag-ugnayan siya sa akin, malapit na siyang umalis sa Hate Welcome. Gayunpaman, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Sinubukan ko siyang kontakin ulit pero hindi ko siya maabot. Hanapin natin siya agad. Mabilis na umalis ang dalawa sa Mount Malevolent Moon at sumugod sa Hate Welcome. Sa isang lugar sa Hate Welcome, may lumitaw na bitek sa kalangitan. Tahimik na lumabas mula sa siwang ang isang lalaki at babae. Sila ay nasa isang primitive na bulubundukin. May mga matatayog, matatandang puno na nag-uugnay, na umaabot sa langit at natatakpan ito. Ang nakapalibot na lugar ay sakuna, at maliwanag na isang matinding labanan ang naganap. Ang dalawa ay walang iba kundi si Shena at James, na sumugod. Tumingin si Shena sa ibaba niya at sinabing, siguro nakipag-ugnayan sa akin si Xerxes mula sa lugar na ito. I can sense a lingering trace of his aura here, pero hindi ko siya mahanap. Baka nagtago siya. Lalong naging solemn na ang ekspresyon niya. Alam kong makapangyarihan si Xerxes. Kung itinulak siya sa ganoong desperasyon, dapat talagang malakas ang kanyang kalaban. Malamang hindi lang sila 9th Stage Lord. Maaaring mayroong maraming 9th Stage Lords o kahit na ang maalamat na pag-Irel, Akmins. Kung ganoon ang kaso, ang Dark Strife noon ay dapat na higit pa sa kaya ng ating kasalukuyang lakas. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid, sinusubukang husgahan kung saan tumakas si Xerxes sa pamamagitan ng aura na kanyang iniwan. Habang ginagawa ito, sinabi niya, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Kailangan nating mahanap si Xerxes sa lalong madaling panahon para tanungin siya kung ano ang nangyari. Naramdaman ni James ang aura ni Xerxes sa lugar. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay at kinuha ang bakas ng aura. Ginamit ni James ang aura para hanapin ang lokasyon ni Xerxes. Gayunpaman, isang mahiwagang puwersa ang agad na nabasag ang extrapolation formation na lumitaw. Nang makita ang nasirang extrapolation formation, naging solemn na ang ekspresyon ni James. Mukhang tama ka. Nakakatakot ang kalaban ni Xerxes. Hindi ko siya mahanap. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at lumitaw ang makapangyarihang time power. Sumigaw si James, pagbabalik ng araw at gabi, pagbabalik ng panahon. Break. Ang kanyang chaos power ay nagpakita at naging sanhi ng pagkasira ng paligid. Maging ang Dark Heavenly Path ay naapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang namagitan sa oras, na naging dahilan upang bumalik ang lahat. O sa madaling salita, nalagpasan ni James ang limitasyon ng oras, pilit na naglakbay sa ilog ng oras ng madilim na mundo, at bumalik sa nakaraan kasama si Shena. Bumalik sina James at Shena sa sandaling lumitaw si Xerxes. Swoosh! Nahati ang kawalan sa unahan nila, at isang figure ang bumagsak dito. Nahulog ang tao sa bulubundukin at nasira ang paligid. Ang tao ay walang iba kundi si Xerxes. Sa sandaling iyon, wala na si Xerxes ng makapangyarihang aura ng isang ika-9 na Stage Lord. Magulo ang kanyang buhok, puno ng dugo ang kanyang katawan, at napakahina ng kanyang aura. Ito ay malinaw na siya ay nagdusa ng matinding pinsala. Matapos mahulog si Xerxes sa lugar, may ilang hindi kilalang nilalang din ang lumitaw. Ang mga nilalang ay may mga illusory figure at hindi mukhang sila ay tunay na umiral. Ang kanilang mga figure ay patuloy na spasmed at pabago-bago.
Hindi matukoy ni James kung anong klaseng nilalang sila. Matapos lumitaw sa lugar, agad nilang inatake si Xerxes. Tumalon si Xerxes mula sa lupa, inilabas ang kanyang kapangyarihan upang mapaglabanan ang kanilang mga pag-atake. Boom! Isang pagsabog ang sumabog sa kalawakan at nawasak ang paligid. Sinamantala ni Xerxes ang pagkakataong makatakas at mabilis na nawala. Ang mga sunod-sunod na pangyayari ay nangyari sa isang iglap. Bago pa man makapag-react si James, nawala na si Xerxes. Hahabulin na ng mga kakaibang nilalang si Xerxes. Gayunpaman, mabilis na kumilos si James. Siya ay nagpakita sa kanila sa isang iglap, itinaas ang kanyang kamay, at pinakawala ng kanyang chaos power. Ang chaos power ni James ay naging matalas na espada. Hinawakan niya ang espada at nilaslas ang mga kalaban. Ang mga nilalang ay nag-iwan ng mga kakaibang tunog. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang mahiwagang kapangyarihan at napigilan ang espada ni James. Nagbanggaan ang kanilang puwersa, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Nawala agad ang mga kakaibang nilalang. Samantala, nakailang hakbang si James matapos itulak ng puwersa. Kasabay nito, isang mahiwagang kapangyarihan ang nagpilit sa kanila na bumalik sa kanilang pagdating sa lugar. Bulalas ni James, napakalakas nila. Tanong ni Shena, anong klaseng halimaw sila James? Bakit sila nakakatakot? Hindi kilalang rehiyon. Bahagyang natigilan si James. Anong klaseng lugar yan? Paliwanag ni Shena, the dark world is huge. Nariyan ang 9 na langit at 10 lupa. Ang pinakalabas na bahagi ng dark world ay konektado sa 12 universo. Ang tinatawag na hindi kilalang rehiyon ay hindi ginalugad. Walang mga nabubuhay na nilalang doon, ito ay medyo katumbas ng chaos space sa labas ng 12 universo, ngunit hindi eksaktong pareho. Ang 12 universo ay nabuo sa chaos at umiiral sa loob nito. Iba ang hindi kilalang rehiyon ng dark world. Ito ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng dark world. Nabalitaan na mayroong isang daanan sa loob ng mga lugar na ito. Gayunpaman, walang alam kung saan ito patungo. Kahit na matagal nang nasa dark world si Shena, hindi siya pamilyar sa unknown region. Nagulat si James. Sa mas marami siyang natutunan, mas nakakatakot ang dark world. Pumasok si Xerxes sa unknown region. Kailangan kong hanapin siya kahit gaano pa ito kadelikado. Siya ay isang napakahalagang piraso para sa akin upang malaman ang higit pa tungkol kay Yukia. Hawak niya ang mga pahiwatig sa paglutas ng mga palaisipan. Kailangan ko siyang mahanap. Lumingon si James kay Shena at same time na sinabi, dahil ang hindi kilalang rehiyon ay napakapanganib at anumang bagay ay maaaring mangyari, dapat kang manatili. Ako mismo ang pupunta doon at mabilis na tingnan ang sitwasyon. Nasugatan na si Xerxes, kaya hindi pa siya nakakalayo. Sigurado akong mahahanap ko siya ng mabilis. Babalik ako kaagad kapag nahanap ko na siya. Ano ang dala mo sa akin? Tanong ni Shena. Parang ako ba ang tipo ng tao na natatakot sa panganib? Tsaka kaibigan ko si Xerxes. Sasama ako sayo. Curious ako kung ano ang nakatago sa Dark World's unknown region din. Sige. Tumango si James. Hindi mahina si Shena. Siya ay isang 8th stage lord, at hindi nag-aalala si James na siya ay magiging isang pabigat. Ang dalawa ay sumulong sa kadiliman ng walang pag-aalinlangan. Ang lugar ay mukhang katulad sa paligid ng Dark World. Ito ay nababalot ng walang hangganang itim na ambon, na naglalaman ng mga kinakaing unti-unting kapangyarihan. Maging ang mga dark beings ay masasaktan ng kapangyarihan. Bilang karagdagan, mayroong isang hindi kilalang kapangyarihan sa loob ng kadiliman. Nagagawa nitong hadlangan ng divine sense at vision ng isang tao. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ni James ay may limitadong larangan ng paningin sa loob ng madilim na ambon. Patuloy na sumulong si James, sinundan ang mga bakas ng aura ni Xerxes. Ang oras ay tila wala sa kadiliman. Kahit na si James ay isang powerhouse, nawala din ang kanyang perception ng oras doon. Tila ilang sandali lang silang naglalakad sa kadiliman ngunit isang kawalang hanggan. Nararamdaman mo ba ang aura ni Xerxes? Isang mabalahibong boses ang umalangaw-ngaw sa dilim. Ibinuka ni James ang kanyang mga labi at sinabing, oo. Kahit mahina, naramdaman ko pa rin ang mga bakas ng aura niya. Gayunpaman, tila nasa panganib siya.
Sa tingin ko, baka naabutan siya ng mga kakaibang nilalang na iyon. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni James ang kamay ni Sienna at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw sila daan-daang milyong kilometro ang layo. Ang hindi kilalang rehiyon ay malawak at tila walang hangganan gaya ng chaos. Matagal na naglakbay sina James at Sienna ngunit hindi pa rin nakarating sa dulo. Nabalitaan na ang unknown region ay mapanganib, ngunit hindi sila nakatagpo ng anumang panganib. Bukod dito, hindi nakaramdam ng pressure si James. Ito ay malamang na ang kanyang hindi kapani-paniwalang mataas na cultivation rank ay naging dahilan upang ang puwersa sa lugar ay hindi epektibo laban sa kanya. Gayunpaman, unti-unti niyang naramdaman ang mapang-ipong puwersa sa kanyang katawan habang lumalalim siya sa itim na ambon. Gayunpaman, ang presyon ay walang seryoso sa kanya. Boom! Pagkalipas ng hindi malamang oras, sa wakas ay narinig ni James ang tunog ng labanan. Matindi ang labanan, at nanginag ang paligid. Maging ang mga bitek ay nagsimulang mabuo sa madilim na mga puwang. Binilisan ni James ang kanyang takbo at tumalon sa kawalan. Habang lumalalim siya, mas nakakatakot ang mga epekto ng labanan. Hindi nagtagal, dumating si James sa larangan ng digmaan. Ang lugar ay nawasak, at ang walang laman ay nabasag. Si Xerxes ay kinubkob ng ilang hindi kilalang nilalang. Mahina ang kanyang aura, at tila pagod na siya. Xerxes! Sigaw ni Sienna at agad na sumugod sa battlefield. Kasabay nito, nagpakawala siya ng malakas na puwersa para harangin ang mga atake ng kalaban. Sumugod din si James sa harap ng hindi kilalang nilalang. Inilabas niya ang kanyang chaos power at naglabas ng malakas na aura. Sa sandaling iyon, mukha siyang war god. Swoosh! Isang itim na liwanag ang lumitaw at nagpakita sa isang mahaba at itim na espada. Hinawakan ni James ang Demon Slayer sword at nilaslas ito. Isang nakasisilaw na sword energy ang sumambulat at tumagos sa kawalan upang salakayin ang mga nilalang na nasa harapan niya. Ang mga hindi kilalang nilalang na ito ay nakalaban na ni James noon at alam ang kanyang lakas. Gayunpaman, kinailangan nilang patayin si Xerxes upang maiwasan niyang ilantad ang kanilang mga sekreto. Ang makapangyarihang lakas ni James ay kayang sirain ang isang mundo sa isang suntok lamang. Nagsimulang manginig ang hindi kilalang rehiyon sa sandaling inilunsad niya ang kanyang pag-atake. Ang mga kakaibang nilalang ay nagsimulang mag-flutter na parang ulap ng ambon. Patuloy silang nagbabago ng mga hugis, at mahirap hatulan kung ito ay isang grupo ng mga nilalang o isang solong nilalang. Ang mga ambon ay nag-transform sa hugis ng isang espada at hinarangan ang pag-atake ni James. Boom! Nagsalpukan ang dalawang puwersa at agad na nasira ang kanilang paligid. Isang nakakatakot na shockwave ang hamampas, na nagpa-atras kay James. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot, at ang kanyang mga braso ay nakaramdam ng pamamanhid, na halos nawalan siya ng pagkakahawak sa Demon Slayer sword. Nahati ang espadang nabuo ng mga kakaibang nilalang. Naghiwa-hiwalay ito at naging itim na ambon. Ang mga ambon na ito ay nagtipon sa malayo at nabuo ang hugis ng isang tao. Ang figure ay mukhang napakalabo at tila ito ay mawawala anumang oras. Tinitigan nito si James at sinubukang kilalanin ang kanyang pinanggalingan. Hinawakan ni James ang Demon Slayer sword at malamig na nagtanong, "Ano ka ba?" Umalangaw-ngaw ang isang paos na boses. "It's none of your business." Iwanan ang pagkakataong ito, at magpapanggap akong hindi ka nagpakita. Kung hindi, malalagay ka sa gulo, at masasamang bagay ang sasapit sa iyo. Sa tingin mo natatakot ako? Dumilim ang mukha ni James. Sumugod siya kasama ang Demon Slayer sword. Lumitaw ang kanyang katawan sa harap ng figure sa isang iglap. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay at nilaslas ang kalaban. Ang chaos power sa kanyang katawan ay naglakbay sa pamamagitan ng Demon Slayer sword at sumambulat sa anyo ng sword energy. Ang sword energy ay tumakbo patungo sa madilim na figure. Malamig na umungol ang maitim na figure. Isang atake ng palad ang lumitaw at hamarang kay James. Atake. Boom! 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 Ang patuloy na pagsabog ay sumiklab sa kalangitan. Ang enerhiya ng sword ni James ay tuloy-tuloy na tumama sa ilusyonaryong palad. Ang madilim na figure ay tuluyang nawasak at kumupas sa nakapaligid na itim na ambon.
Hindi na naramdaman ni James ang aura ng kakaibang nilalang. Kumunat ang noo niya at pinagmasdan ng mabuti ang paligid. Makikilala ni James ang aura ng hindi kilalang mga nilalang pagkatapos lamang ng maikling pakikipag-away sa kanila. Theoretically, dapat matrace niya ang aura nila. Gayunpaman, si James ay lubos na nawalan ng track sa kanyang kalaban. Pinakiramdaman niya ang paligid ngunit hindi niya maramdaman ang presensya ng hindi kilalang nilalang. Dahil siya ay nasa hindi kilalang rehiyon, ang lawak kung saan niya mapalawak ang kanyang mga pandama ay limitado. Anong klaseng nilalang sila? Bakit kakaiba sila? Kumunat ang noo ni James. Matapos mabigang matukoy ang hindi kilalang mga nilalang, mabilis na sinugod ni James si Xerxes. Gilid. 2/3. Naka-lotus position si Xerxes. Magulo ang kanyang buhok, mapatla ang kanyang mukha, at may mga bahid ng dugo sa kanyang labi. Siya ay nagpapalipat-lipat ng kanyang enerhiya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Samantala, nakatayo sa gilid si Shena, pinuprotektahan siya. Nang lumitaw si James, tinanong ni Shena, ayos ka lang ba? Bahagyang tumanggaw si James at sinabing, okay lang ako. Tinanong ni Shena, paano ang masasamang nilalang na iyon? Umiling si James at sinabing, hindi ko alam. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang galaw sa kanila, masasabi kong medyo mas malakas ako. Gayunpaman, kakaiba ang nilalang na nakalaban ko ngayon. Sumama ito sa madilim na ambon, at hindi ko makita ang kinaroroonan nito. Sigurado akong nagtatago ito sa malapit, kaya mag-ingat sa mga palihim na pag-atake. Pagkarinig nito ay agad na nagtaas ng bantay si Shena. Tumingkayad si James, tumingin kay Xerxes na naka-lotus position sa lupa, at nagtanong, kumusta ka? Mahinang sabi ni Xerxes, maswerte akong dumating kayong dalawa sa tamang oras. Kung hindi, baka namatay na ako dito. Tanong ni James, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka hinahabol ng mga nilalang na ito? Ano ba talaga sila? Bahagyang umiling si Xerxes at sinabing, hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos mong magtanong tungkol sa Dark Strife, bumalik ako sa aking pamilya upang magtanong tungkol dito. Sa ilan sa mga sinaunang aklat ng aking pamilya, nakakita ako ng mga tala na iniwan ng ating mga ninuno at nalaman ko kung bakit sumiklab ang madilim na alitan. Naintriga agad si James. Enlighten me. Paano nagsimula ang Dark Strife, at bakit nakipag-away si Ukiah sa 309th Stage Lords? Naging mataimtim ang ekspresyon ni Xerxes. Kung hindi pa niya naabot ang ikawalong yugto ng Lord rank nang bumalik siya upang tingnan ang mga sinaunang aklat ng kanyang pamilya, hindi niya mabubuksan ang selyo sa tala ng kanyang ninuno. Putol sa paghabol. Sabik si James na malaman ang totoo. Sinulyapan ni Xerxes si James, bahagyang tumanggo, at sinabing, ang sanhi ng madilim na alitan ay ang Acme Path. Ang Acme Path. Nagulat si James. Tumanggo si Xerxes at sinabing, oo. Ito ay isang nakatagong daanan sa hindi kilalang rehiyon ng madilim na mundo. Ito ay tinatawag na Acme Path. Balitang-balita na ang sinumang lumampas sa passage na ito ay maaaring lumampas sa ika-9 na yugto ng Lord rank at maabot ang Acme rank. Nang marinig ito ni James ay nataranta. Paano ito naging sanhi ng pagsiklab ng Dark Strife? Bakit nakipag-away si Ukiah sa 309th Stage Lords? Sinabi ni Xerxes, ang Acme Path ay isang mito at hindi pa napatunayan. Nakatago daw ito sa loob ng unknown region. Wala talagang nakakaalam kung nasaan ito. Noon, may nagpakalat na nagbukas na ang Acme Path. Ang madilim na mundo ay umiral ng maraming taon. Sa buong mahabang taon na ito, maraming powerhouse ang bumangon. Ang 309 na Stage Lord na iyon ay isinilang sa Dark World sa mga taong ito. Ang 9 na yugto ng Lord rank ay ang pinakamataas na ranggo sa cultivation. Matapos marinig ang Acme Path at isang bagong cultivation rank, maraming powerhouse ang natural na gustong tumawid sa Acme Path at pumasok sa Acme rank. Gayunpaman, ang Acme Path ay isang pagsasabuatan lamang. Ang utak ay nagpakalat ng tsismis tungkol sa Acme Path para hikayatin ang mga nakatagong 9th Stage Lord sa Dark World na lipulin sila. Nang marinig ito ni James ay lalong nataranta. Hindi kaya si Ukiah ang tinaguriang mastermind behind the scene? Sinusubukan ba niyang lipulin ang Dark World's Lords?
Mula sa lahat ng nalalaman, ang teorya ay lubos na posible dahil si Yukiya ay isang nilalang mula sa illuminated world. Ang madilim na mundo ay palaging isang puwersang sumasalungat sa mundo na nag-iilaw. Maaaring gusto niyang patayin ang mga ito upang matiyak ang kaligtasan ng 12 universo. Tinanong ni James, maaaring gusto ni Yukiya na lipulin ang 9th Stage Lords na ito. Hindi. Umiling si Xerxes. Naguguluhan si James. Hindi. Sabi ni Xerxes, bagaman mito lang sa amin ang Acme Path, lumalabas talaga noon. Hindi alam kung sino ang naglabas ng balita, ngunit sinasabing isa pang hindi kilalang mundo ang nasa dulo ng Acme Path. Ang kapangyarihan sa mundong iyon ay napapabalitang napakalakas. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa kapangyarihan sa mundong iyon ay malalampasan ng isang tao ang ika-9 na yugto ng Lord rank at maabot ang Acme rank. Gayunpaman, mayroong isang selyo sa dulo ng Acme Path. Kapag nabuksan na ito, ang kapangyarihan ng hindi kilalang mundong iyon ay tatagas at sisirain ang madilim na mundo. Sa 9th Stage Lords, nabuhay sila at nakaranas ng maraming bagay. Ang tanging hangarin nila sa buhay ay ang maabot ang mas mataas na ranggo ng paglilinang at makakita ng mas malaking mundo. Ang 309 na Stage Lord na ito ay gustong tanggalin ang selyo sa dulo ng Acme Path para makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng hindi kilalang mundo para makapasok sila sa mas mataas na ranggo. Upang maabot ang kanilang mga layunin, sila ay hihinto sa wala. Maging ang aking ninuno ay ganoon din. Gayunpaman, may pumipigil sa kanila na gawin ito. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang taong nabanggit mo, si Yukiya. Ayaw niyang maalis ang selyo sa dulo ng Acme Path. Iyon ang dahilan kung bakit sumiklab ang isang malaking digmaan. Ang mga kalahok lang sa laban ang nakakaalam ng katotohanan. Walang ibang nilalang sa madilim na mundo ang nakakaalam nito. Pagkarinig nito, napakaraming tanong ni James. Dahil ang dulo ng Acme Path ay natatakan, sino ang naglagay ng selyo? Sino ang naglabas ng balita? Sino ang nagsisikap na lipulin ang mga Dark Lord na ito? Kung ang pakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng hindi kilalang mundong ito ay magpapahintulot sa isa na maabot ang Acme rank, ano ang ibig mong sabihin na layunin ng mastermind na lipulin ang mga Dark Lord na ito? Ipinaliwanag ni Xerxes, talagang umiiral ang selyo. Gayunpaman, hindi tiyak kung mayroong mas mataas at mas malawak na mundo sa kabila ng selyo. Walang nakakaalam kung sino ang naglabas ng mga tsismis na ito. Samantala, si Yukiya ang nag-claim na ang layunin ng mastermind ay lipulin ang 9th Stage Lords. Nakatala sa mga tala na iniwan ng ninuno ng aking pamilya na sinabi ni Yukiya na ang tinatawag na Acme Path ay isang pagsasabuatan. Kapag nabuksan ito, ang isa ay mahahawahan ng hindi kilalang kapangyarihan. Hindi lamang ang isa ay hindi maabot ang Acme rank, ngunit maaari rin itong humantong sa kamatayan. Bukod dito, magdadala ito ng mapangwasak na mga kahihinatnan sa Dark World at Illuminated World. Siyempre, itong 309 Stage Lords na ito ay hindi naniwala sa kanya at inisip ni Yukiya na nag-aalala lang sila na malalampasan nila ang 9th stage ng Lord rank at sa makatuwid ay sinusubukan silang linlangan sa pagsasabing ito ay isang pagsasabuatan. Iyon ang dahilan kung bakit sumiklab ang labanan. Sa huli, ang 309th Stage Lords ay malubhang nasugatan. Maging si Yukiya ay nagtamo ng mga pinsala sa laban. Gayunpaman, isang hindi kilalang puwersa ang lumitaw at pinawi ang 309th Stage Lords at Yukiya kasama nila. Namatay ang karamihan sa mga pang-9 na Stage Lord ng Dark World. Iilan lang ang nakaligtas dahil hindi sila nagpumilit na pumasok sa Acme Path. Ibinahagi ni Xerxes ang mga lihim na natuklasan niya. Nang marinig ito ni James ay napaisip ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, hindi naman siguro posibleng napatay ang 300 Dark Lord at Yukiya, di ba? Paano kaya namatay si Yukiya? Ang Dark Strife ay nangyari bago nabuo ang 9th Universe. Gayunpaman, lumitaw si Yukiya sa 12th Universe, at sinamahan siya ni Henrik sa kanyang mga paglalakbay sa ibang mga universo. Gayunpaman, hindi pa nakita ni Henrik ang kanyang mukha. Kung namatay si Yukiya, sino ang taong lumitaw sa 12th Universe? Bukod dito, paano may iwan ng ninuno ni Xerxes ang mga tala kung lahat ng 300 sa kanila ay nabura? Nagtanong si James, maaasahan ba ang impormasyong nakuha mo?
Umiling si Xerxes at sinabing, hindi ako sigurado. Ito ang impormasyong nakita ko sa mga tala na iniwan ng aking ninuno. Sa kasamaang palad, ang mga tala ay hindi kumpleto at napakagulo. Lahat ng sinabi ko sa iyo ay kung ano ang natutunan ko pagkatapos ayusin ang mga ito. Nakatala sa mga tala na lumitaw ang Acme Path, at halos lahat ng Dark Lords ay lumabas sa pagtatago at pumasok sa Unknown Region, sinusubukang tumawid sa Acme Path upang maabot ang Acme Rank. Wala akong nakita tungkol sa taong naglabas ng balita mula sa mga tala. Ang huling piraso ng impormasyon ay lumitaw si Yukia, inaangkin ang lahat bilang isang pagsasabwatan, at sinubukang pigilan ang mga Panginoong ito na pumasok sa Acme Path upang buksan ang selyo. Bilang resulta, sumiklab ang isang malawakang labanan. Pagkatapos masugitan ang lahat sa labanan, lumitaw ang isang misteryosong puwersa. Noon, agad na napagtanto ng mga Dark Lord na ito na isa nga itong pagsasabwatan. Baka hindi sila namatay kung hindi sila nasugatan noon pa. Tanong ni James, kamusta ang mga sugat mo? Seryoso ba sila? Dapat nating subukang umalis muna sa lugar na ito bago gumawa ng karagdagang mga plano. Biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin papunta sa kanila. Kahit ang isang powerhouse na tulad ni James ay nakaramdam ng lamig mula sa hangin. Tumayo si James, hinawakan ang Demon Slayer sword, at pinagmasdan ang paligid. Naramdaman din ni Shena ang hindi pangkaraniwang aura at mabilis na tumingin sa kanyang paligid. Tumingin si James kay Shena at sinabing, ang mga kakaibang nilalang na iyon ay nagkukubli sa kadiliman. Binasa ni Xerxes ang mga tala na iniwan ng kanyang ninuno at naakit ang kanilang atensyon. Ngayong nalaman na rin namin ang impormasyong ito, hindi na nila kami papakawalan ng madali at susubukan nilang patayin kami dito. Isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ni Shena, at sinabi niya, kung gayon, sisirain natin sila. Sabi ni James, nasugatan na si Xerxes at nawalan na ng lakas sa pakikipaglaban. Wala siya sa kondisyon para makipag-away ngayon. Dapat kang umalis kasama siya. Bumalik ka sa lupang malabo. Samantala, mananatili ako upang malaman kung ano ang mga kakaibang nilalang na ito. Binalak ni James na manatili at makipaglaban sa hindi kilalang kalaban. Tumingin si Shena kay James, bahagyang tumango, at sinabing, sige. Mangyaring mag-ingat. Pagkatapos magsalita, naglakad si Shena papunta kay Xerxes. Tumayo si Xerxes, tumingin kay James, at pinaalalahanan siya, mag-ingat ka. Ang lakas ng mga nilalang na ito ay kapantay ng sa akin, ngunit mayroon silang pambihirang kapangyarihan. Parang wala rin silang aura at napaka-unpredictable. Ilang beses akong nasugatan dahil sa pabaya ko. Ilang beses nilabanan ni Xerxes ang mga kakaibang nilalang na ito at alam niya ang kanilang lakas. Alam niyang kapantay niya ang hindi kilalang mga kalaban niya. Gayunpaman, ang mga nilalang na ito ay walang aura, at mahirap hulaan ang kanilang mga galaw, kaya mahirap ipagtanggol laban sa kanila. Sige, sabi ni James. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay, at ang kanyang malakas na puwersa ay lumitaw at napunit ang isang special na awang. Bagamat may lakas si Shena na umalis, nag-alala pa rin si James at nagbukas ng daanan para makaalis sila ng ligtas. Kasabay nito, maaari niyang subukang madama ang kanilang kinaroroonan. Hinawakan ni Shena si Xerxes gamit ang isang kamay at walang pag-aalinlangan na pumasok sa special passage. Agad na nagsanib ang lamat pagkapasok nila dito. Nag-set up din si James ng sigil para pigilan ang kanilang mga kalaban sa paghabol sa kanilang mga aura. Nang makaalis sina Shena at Xerxes, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Ang nakapaligid na itim na ambon ay lumipad, at naramdaman niya ang mga misteryosong nilalang na nagtatago sa loob nito. Gayunpaman, hindi niya natukoy ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Malamig na sigaw ni James, ipakita mo ang iyong sarili.